May mga taong tila walang pakialam sa mundo kahit may nasasaktan o nasasagasaan silang kapwa at patuloy pa rin sa kasamaan dahil may mga ugat ang ganitong pag-uugali. Una, manhid ang konsensya. Kapag paulit-ulit na ginagawa ang mali at walang pananagutan, nasasanay ang puso. Unti-unting nawawala ang hiya at awa, hanggang sa ang sakit ng iba ay maging normal na lamang sa kanila. Ikalawa, sarili lang ang nakikita. May mga taong sobrang inuuna ang kapangyarihan, pera, o pansariling tagumpay. Kapag ang sarili ang sentro ng mundo, ang ibang tao ay nagiging hadlang lang, hindi kapwa na dapat igalang. Ikatlo, may pinanggagalingang sugat. Hindi lahat, pero may ilan na naging masama dahil sila mismo ay nasaktan, napabayaan, o pinalaking walang tamang gabay. Sa halip na maghilom, ipinapasa nila ang sakit sa iba. Ikaapat, takot humarap sa katotohanan. Mas madali para sa kanila ang ituloy ang kasamaan kaysa aminin na mali sila. Ang paghingi ng tawad at pagbabago ay nangangailangan ng tapang, na minsan ay wala sila. Pero mahalagang tandaan, ang patuloy na kasamaan ay hindi lakas, kundi kahinaan ng puso. At kahit tila wala silang pakialam ngayon, may oras na haharap sila sa bunga, kung hindi man sa batas ng tao, sa batas ng konsensya at ng buhay. Para sa mga nakakakita at naapektuhan, huwag hayaang sirain ng dilim ang sarili mong liwanag. Ang kabutihan ay maaring tahimik, pero hindi kailanman nawawala ang halaga.